Kinumpirma ni Senador Sherwin Win Gatchalian na makakatanggap ang mga mag-aaral ng Alternative Learning System ng kaukulang suporta sa ilalim ng 2023 National Budget. Sa Bicameral Conference Committee report sa 2023 National Budget na naratipikahan kamakailan ng Kongreso at ng Senado, inaprubahan ang panukala ni Gatchalian na maglaan ng 562 milyon pesos sa ilalim ng DepEd budget para sa pagpapatupad nga ng programa sa ALS at ang sa provision ng mga learning resources. Saklaw din ng naturang pondo ang transportasyon and teaching aid allowances sa mga ALS teachers at sa mga community ALS implementers. Ang 562 milyon pesos ay nakalaan sa ilalim ng flexible learning option. Ang ALS ay ang informal na sistema nagsisilbing alternatibo sa formal na sistema ng edukasyon. Bahagi nga nitong ALS ang mga di-formal na mga paraan ng pagbabahagi ng kaalaman. Sa pagtatalakay nga ng panukalang budget ng DepEd para sa taong 2023, binigyan din ni Gatchalian yung pangangailangan ng ALS ng kaukulang pondo. Aniya, malaking dagok ang dinanas ng ALS dahil sa epekto nga ng pandemya ng COVID-19 tulad ng kawalan ng face-to-face classes sa bansa. Batay nga sa datos ng DepEd noong nakaraang Marso 14, wala pang kalahating milyon o 472,869 ang mga nag-enroll sa ALS para sa school year 2021-2022. Mas mababa ng 38% kung ihambing sa bilang na naitala bago ang pandemya. Si Gatchalian ang pangunahing may akda at sponsor ng Republic Act No. 11510 o ALS Act na siya nag-institutionalize, nagpapatatag at nagpapalawig sa ALS. Ito ay upang mabigyan nga ng pangalawang pagkakataon sa edukasyon ang mga out-of-school year children in special cases at nakakatandang mga mag-aaral kabilang ang mga indigenous peoples at iba pang mga nangangailangan mag-aral. Sa ilalim ng ALS, mapapaigting din ang kanilang basic at functional literacy at life skills. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.